So ito na ang ating dalawang nagawa mga ka-40days. So subukan nating pailawin tong isa. Hello, good morning mga ka-40days. So for today's video, i-assemble na natin ang ating DIY na emergency light rechargeable. So una-una po, bago natin ito i-assemble, titingnan muna natin kung anong mga materials na ginagamit natin. So una, ginagamit ko dito is this is an LM2596 charging module. So this is a regulated to siya mga ka-40days kasi meron siyang adjustment of volts. So dito ang input niya, kasi ang balak natin gawin is 12 volt, lagyan na siya ng 12 volt input charging. Diba? Katulad nitong ginawa ko na to. This is an input jack sa 12 volt. So ginagamitan ko siya dito kasi 3 hanggang 36 volt ang pwedeng i-in dito. Tapos i-adjust lang natin siya dito ng ito kung nakita nyo itong screw na maliit. So ginawa natin na 5 volt ang out. Ang yang naka-default setting ni mga ka-40days is kung ilang voltahe ang ina-out mo dito, in mo dito is ganun din ang kanyang default output dito. 12 volt. So 12 volt po ang yang output. So in-adjust natin, in-step down natin kasi step down to adjustable ang voltahe na magiging out niya. So ginawa natin 5 volts kasi minamatch natin sa charger ng cellphone kasi dual to dual. Ito ay isang type C at may 12 volts. So kung optional to, kung wala kang cellphone charger na maaari mo gamitin, so pwede kang gumamit ng 12 volt kung meron. Tapos ito ang TP5000. TP5000. Ang input voltage naman dito ay 4.5 hanggang 9 volts ang kanyang input. So automatic siyang nagre-reduce ng voltahe depende sa ginagamit na battery. So, ito ay TP5000. So mabili natin sa online. So kasama na ito ang LED indicator na may tatlong paa mga ka-40days. So charging indicator niya, pag red is charging, pagka full charge na ang battery ay magiging green siya. So ito ang dalawang input jack. Ito ang isang type C at ito naman ang 12 volt input jack. Ito naman ang speed controller. So may switch na siya diretso. May potentiometer. So pwede kang mag-adjust ng lakas ng ilaw. So at ito naman materials natin. Isa pa mga ka-40days is number 3 na receptacle. At ito namang junction box ang ginagamit natin. At ito naman mga ka-40days ang isa pa. So meron tayong BMS o battery management system na circuit para maging balance po yung charging ng battery. So this is a 1S or 1 series. So ito pa, at ito naman ang 32650 lithium battery na 3.2 volts. Simple lang ang pag-layout nito mga ka-40days. So may naka-indicate ito ng mga B negative, ibig sabihin negative ng battery. Tapos ito at saka B positive dito naman sa battery. So positive ng battery. So dito yan mga 40 days. Itong TP5000 nirawayan ako na to. So ang power negative dito at saka may power positive dito na indicator. Makita niyo dito yan galing. Ang out nito na 3.7 to 4.2 volts, dito yan itatap sa power positive o negative kanyang charging. So itong tatlong wire naman ay extension ko to nga ginamit kasi mas malayo, medyo malayo yung distansya na lalagyan natin ng LED indicator. Actually ito mga ka-40days, dito to direct sana ilalagay sa board. May tatlong butas dito, may tatlong paang LED. Kaso lang malayo yung paglagyan ko nito sa layout, kaya ginawiran ko, i-extend ko siya dito. So yun mga ka-40days, pisahan natin yung symbol ito. At ito pa ang ating materials. Siyempre ito ang panghuli nating ilalagay. Itong 3.7 volts na DC bulb. 3.7 to. So pisahan natin. So yan mga ka-40days, no? Nilagyan natin ng double adhesive tape yung mga circuit para ididikit na natin dito. Dito dinikit ko na dito sa pili itong TP5000 at saka yung ating charging module na 12 volt yung in
So, winire ko na lang muna ito mga kaportidis para idugtong ko na lang. So, ang out dito, itong output, dalawang wire na to, galing sa output dito sa LM2596 ay idudugtong natin sa in dito ng TP5000. At saka ang wire ditong ito sa type C, idugtong natin sila kasi dito natin sa TP5000 iabot yung dalawang power supply. Dito siya aabot yung dalawa. I-in natin yung 5 volts dito at saka yung 5 volts din dito galing sa cellphone dito sa type C. Kasi, madali lang kasi sundin lang natin ang negative at saka positive. Yan lang mga kaportidis, naidugtong na natin. Sabi ko lang, dito po sa type C na input, dinugtong natin ang output mula dito sa LM2596 na 5 volts yan ang adjustment natin nga ginawa. So dinugtong natin tapos diniretso natin ito. So, diniretso natin itong positive and negative dito sa input din ng TP5000. So ito na po ay yung out. Papunta na po ito sa battery natin. Sa battery ito. Anuhin lang natin ang battery, ilalagay natin dito. Yan na mga kaportidis, na ilagay na natin yung battery. Lagyan natin ng double sided tape para didikit sa dito. So ano ang posisyon. So ito namang output galing dito sa TP5000, positive negative, naka-indicate yung wire black, yung negative, positive yung red. So ilalagay natin, itap natin ito sa power positive at saka power negative. So ito na ang magcha-charge ngayon sa battery. So umpisa na natin. Dumikit na mga kaportidis. So yun na. So, itong sa 12 volt, hindi pa natin to tatap natin kasi papalitan pa natin to kasi nagkamali ako ng socket dito Dapat 5.5 mm by 2.1. Yung order natin is 5.5 by 2.5. So hindi kakasya, hindi papasok tong charger dito. So pero yun, pwede namang hindi pa natin itap to. Magagamit na tong type C. So, susunod natin gagawin ay mag-wire na naman tayo dito sa dito naman B negative papunta dito sa power negative. So dahil padadaanin natin ito sa switch. Okay, so yan mga kaportidis, na-wire natin dito sa galing dito sa B positive at negative mula dito sa battery ay pinadaan natin dito sa kanyang switch. Dito may nakalagay din dito sa kanyang switch yung speed controller na power negative, power positive, then motor positive, then and motor negative. So atong motor negative na dalawang wire ito mga kaportidis ay ito ang papunta sa receptacle dito. So, dadaan na siya ito na magkocontrol sa kanyang switch. Okay, so ang susunod natin gawin, may input na tayo, pwede nating idaan dito sa ito. Yung input natin sa ating 12 volt na charger module, i-wire natin dito sa itong input jack na 12 volt. So, dito naman magaling yung supply. So i-wire natin dito. Kumpletuhin natin to. Okay lang pag hindi pa to nagagamit, meron naman tayong cellphone charger. Okay, so i-wire natin to mga kaportidis. So ato lang na siyang tuloy siya tuklang gatas na kayo. Pundahan lang, lagyan natin ng pundo itong pin ng dalawang. So, dali lang i-identify itong pin ng 12 volt input jack. So yung mahaba at yung mahaba yun ang negative, at yung maikli ito yun ang positive. So ito na mga kaportidis. So ang susunod nating gagawin ay dito naman sa LED or light indicator na tatlo ang
kahit magkabilaan to, pwede lang. So, yung ginawa kong wire na extension ay dalawang thread at saka sa gitna, yung common. Ilagay natin dito kasi medyo nakulang tayo sa space. So, dito natin ilagay. Ang gagawin muna natin mga kaportidis ay lalagyan natin ng ito, shrinkable tube para maiwasan yung short circuit. So, ito na mga kaportidis. Tapos na natin i-wire. Ang panghuli na naman natin itatap mga kaportidis ay dito sa receptacle. Receptacle po tayo. So, kailangan pong hindi magkabaliktad yung positive at saka negative ng receptacle. So, dito. Yung sa gitna yung positive yung kita sa gitna. Positive yan. Yung positive sigurado dito yan. At saka yung kabila negative. So, bubutasan muna natin itong takip ng junction box para mailabas tong wire. So, okay, gawin natin. Yan na mga kaportidis. Nabutasan na natin yung takip ng junction box. Itap natin dito yan. So, bago natin gawin yan, lagyan mo natin yung pondo kasi maliit yung wire natin. So, lagyan natin ng pondo para kakapit doon sa receptacle. Itap natin dito. Pasok na, hipitan. Hanggat maipit siya mga kaportidis. Sa kabila naman yung isa. Okay na mga kaportidis, tapos na. So natin ang ilalagay dito, i-fix natin yung takip, saka susubukan na natin. Subukan natin to, ilagay yung bilya, saka switch on natin mga kaportidis. Yun, pwede mong lakasan, kung nakita nyo, lakasan ng lakasan, tapos hinaan, o yan. Okay, so ayos mga kaportidis. So, subukan din natin ilalagay yung charger mga kaportidis. Kung pag-iilaw dito, ibig sabihin nagsa-charge na yun. Okay, yan, kita nyo, ilaw siya ng green. Ibig sabihin kasi full charge pa tong battery, kaya nag-iilaw siya ng green. Kung malulubat na yung battery, red to. Yan na mga kaportidis. So, i-replace na natin to. Yan na mga kaportidis, yung ginawa natin na rechargeable emergency light. Lahat ng mga materials ito na ginamit natin ay mabibili sa online. So, subukan natin pailawin tong isa. Yan. Kung hihinaan natin, mahina lang siya. Kung lakasan mo, ipo-full silbing volume, ay lalakas din siya. Itong isa naman. So, yan mga kaportidis, meron na tayong gawang emergency light. So, gamit ito lalo na pag mag-burn out tuwing gabi. Pupunta ka ng kusina, lalo na kung nag-burn out, tapos nagluluto ka. Ito, madaling bitbitin. Kahit malagay mo kahit saan. So, maliwanag siya. So yan ang mga kaportidis ang ating nagawa ngayong araw na ito. So maraming salamat sa panonood.